Kumalat sa social media ang isang nakakagulat na balita tungkol sa diumano'y pagkamatay ng isang orca trainer na kinilalang si Jessica Radcliffe. Ayon sa mga viral posts, namatay raw si Jessica matapos siyang atakihin ng isang orca habang nagtatrabaho sa isang marine park. Agad itong naging usap-usapan online, lalo na't sinasabing isang tragic accident na muling nagpapakita ng panganib sa likod ng mga marine shows. Ngunit gaano nga ba ito katotoo? At kung totoong nangyari ito, bakit walang kahit isang lehitimong balita mula sa mainstream media? Isa ba itong kasong tahimik na tinabunan? O isa lamang itong imbentong kwento na ginawa para mang-akit ng clicks at views? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa like and subscribe ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Halos lahat ng kwento sa social media noong mga nakaraang araw ay tungkol sa isang Jessica Radcliffe. Lumaganap ang kanyang pangalan sa iba't ibang platforms. Sinasabing isa siyang orca trainer na trahedyang nasawi matapos umatake ang isang orca habang siya'y nasa trabaho. Marami ang agad na niwala habang ang ilan na may nagtanong kung bakit tila bigla na lamang siyang sumulpot sa mga headline ng internet. Sa gitna ng kaguluhan at pag-aalala, may isang tanong na hindi maiiwasan. Sino nga ba talaga si Jessica Radcliffe? Sa pagsisiyasat ng mga detalye, agad nakapansin-pansin ang isang malaking kakulangan. Walang record ng isang Jessica Radcliffe bilang bahagi ng alinmang official trainer list ng SeaWorld na siyang pinakatanyag na marine park sa mundo o sa iba pang lehitimong marine institutions. Sa industriyang kilala sa pagbibigay ng atensyon sa kanilang mga trainer, lalo na sa mga may matagal na karanasan o bahagi ng high-profile performances, imposibleng hindi mapansin ang isang tunay na empleyado. Wala ring makitang social media presence, isang bagay na madalas meron ang mga professional trainers, lalo na sa modernong panahon. Ang kawalan ng kahit isang lehitimong detalye tungkol sa kanyang trabaho, background o pagkatao ay nagdudulot ng seryosong pagdududa kung siya nga ba ay isang tunay na tao o isang pangalan lamang na binuo para sa isang viral na kwento. Mas lalo pang nagiging kahina-hinala ang kanyang pagkakakilanlan dahil wala ring makitang anumang ulat, artikulo o dokumentadong feature tungkol sa kanya, ni hindi siya nabanggit sa anumang lehitimong news site, blog o pahayagan na may kaugnayan sa marine life o animal training. Sa unang tingin ay parang tunay na balita ito, lalo na kung ipapasa lang mula sa isang social media page patungo sa iba, ngunit kapag sinuri ng mabuti, agad na nakikita ang malaking kakulangan. Walang maaasahang source, walang litrato o video mula sa insidente at higit sa lahat, walang opisyal na dokumento o pahayag mula sa anumang marine park. Sa mga totoong pangyayari, lalo na kapag kinasasangkutan ng isang trahedya sa isang lugar na tulad ng SeaWorld, palaging mabilis na kumikilos ang mainstream media. Ang mga higanting news outlets gaya ng BBC, CNN at The New York Times ay agad na naguulat ng ganoong mga balita. Ngunit sa kaso ni Jessica Radcliffe, nanatiling tahimik ang lahat ng lehitimong organisasyon. Ang katahimikan na ito ay isang napakalakas na indikasyon na ang kwento ay hindi nakabatay sa katotohanan. Sa halip, may malinaw na posibilidad na nagkaroon lamang ng kalituhan sa pagitan ng katang-isip na kwento ni Jessica Radcliffe at ng totoong kaso ng pagkamatay ng SeaWorld trainer na si Dawn Brancheau noong Pebrero 24, 2010. Si Dawn ay isang veteranong trainer na may higit sa 15 taong karanasan at isa sa mga pinakarespetadong personalidad sa SeaWorld Orlando. Sa araw na iyon, matapos ang isang Dine with Shamu show, siya ay hinila ng orca na si Tilikum at binawian ng buhay. Ang insidente ay naganap sa harap mismo ng ilang mga manonood at kapwa-empleyado at agad itong iniulat ng malalaking media networks sa Estados Unidos at sa ibang bansa. Ang pangyayaring ito ay hindi lamang isang headline sa araw na iyon, kundi naging simula ng malalim na debate tungkol sa kaligtasan ng mga trainers at sa ethical na usapin ng pagkakakulong ng mga orca. Ang kaso ni Dawn ay malawakang tinalakay sa iba't ibang dokumentaryo at investigative reports. Pinakatanyag sa mga ito ang 2013 documentary na Blackfish na nakatuon sa buhay ni Tilikum, ang parehong orca na sangkot sa insidente. Ipinakita sa pelikulang ito ang masalimuot na kasaysayan ni Tilikum, kabilang ang kanyang pagkakadakip sa dagat noong 1983 sa Iceland
ang matagal na buhay niya sa pagkakakulong at ang pagkakasangkot niya sa 3 pagkamatay ng tao bago siya namatay noong Enero 2017. Bukod kay Dawn, may iba pang mga kilalang insidente na naitala at naibalita sa mainstream media. Noong 1991 sa Sealand of the Pacific sa Canada, nasawi si Kelty Byrne, isang 21 taong gulang na marine biology student matapos siyang hilahin sa tubig ng 3 orca kabilang si Tilikum. Ang pagkamatay ni Kelty ang unang trahedya na naiuugnay kay Tilikum bago siya dinala sa SeaWorld Orlando. Sa kabila ng mga insidenteng ito, nanatiling tanyag ang mga orca shows at lalo pang naging simbolo ng kontrobersya si Tilikum matapos ang pagkamatay ni Dawn. Sa madaling salita, ang kwento ni Jessica Radcliffe ay walang malinaw na batayan, samantalang ang kaso ni Dawn Brancho at Kelty Byrne ay suportado ng matibay na ebidensya, opisyal na ulat at malawak na coverage mula sa buong mundo. Ang pagkakakilanlan ni Dawn at ang kanyang trahedya ay nakaukit sa kasaysayan ng SeaWorld at patuloy na nagiging punto ng diskusyon sa usapin ng captive orcas. Ang maling pagkakaugnay kay Jessica Radcliffe ay tila isang halimbawa ng kung paanong ang internet ay madaling makabuo ng katang-isip na mga kwento na nagiging viral dahil sa pagkakahawig nila sa tunay na mga pangyayari. Hindi malabong ginamit ang ganitong klase ng istorya upang makakuha ng pansin sa online platforms. Sa panahon ngayon, malakas ang impluensya ng tinatawag na clickbait economy, kung saan ang layunin ng ilang website at content creators ay hindi ang pagbibigay ng makatotohanang balita, kundi ang pagkakaroon ng mas maraming views at engagement. Ang paggawa ng mga shocking at emotional na headlines ay isa sa mga pinakamabisang paraan upang mahikayat ang mga tao na mag-click, magbasa at ibahagi ang isang kwento kahit pa wala itong sapat na ebidensya. Sa kaso ni Jessica Radcliffe, malinaw na ang pangalan ay maaaring produkto lamang ng mga AI-generated scripts na idinisenyo upang magmukhang kapani-paniwala. Marami ng mga naitalang insidente kung saan ginagamit ng ilang fake news sites ang mga ganitong taktika, kabilang ang pagbuo ng peking identities at fictional tragedies. Isang halimbawa ng ganitong kalakaran ay ang mga kaso ng peking celebrity death hoaxes na paulit-ulit na lumilitaw sa social media. Noong 2014, nag-viral ang maling balita tungkol sa pagkamatay ng aktor na si Rowan Atkinson na gumanap bilang Mr. Bean, ngunit mabilis itong na-debunk ng mga lehitimong news organizations. Katulad ng balita kay Jessica Radcliffe, wala ring malinaw na pinagmulan ang mga ulat at puro clickbait headlines lamang ang ibinahagi. Ganito rin ang nangyari sa ilang mga fake stories na iniuugnay sa mga kilalang personalidad gaya ni Celine Dion at Jackie Chan na madalas inilalathala ng hindi kilalang mga site upang kumita mula sa ad revenue. Sa mabilis na daloy ng impormasyon sa social media, lalo na sa mga platforms tulad ng Facebook, TikTok at X, dating Twitter, nagiging mas madaling kumalat ang maling impormasyon. Noong 2016, isang pag-aaral mula sa Massachusetts Institute of Technology, MIT, ang nagpakita na ang fake news ay kumakalat ng 6 na beses na mas mabilis kumpara sa totoong balita sa Twitter. Ang dahilan ay malinaw, ang mga kwento na nakakapukaw ng matinding emosyon tulad ng takot, lungkot o pagkabigla ay mas madalas i-share ng mga tao nang hindi na iniisip kung totoo ba ang kanilang ibinabahagi. Dahil dito, hindi nakapagtataka kung paano naging viral ang kwento ni Jessica Radcliffe kahit wala itong sapat na batayan. Isa lamang itong halimbawa ng kung paanong maaaring gamitin ang digital platforms sa paglikha at pagpapalaganap ng maling impormasyon. Ang mga site na may ganitong nilalaman ay umaasa sa mga taong hindi nagfa-fact check, at kapag ang kwento ay umabot sa libu-libong shares, automatikong nagiging mas kapani-paniwala ito sa paningin ng iba. Sa huli, walang anumang lehitimong ebidensya na magpapatunay na totoo ang balita tungkol kay Jessica Radcliffe. Hindi siya kabilang sa mga tunay na naitalang kaso ng mga trainer na nasawi tulad ni Dawn Brancho noong 2010 sa SeaWorld Orlando, Kelty Byrne noong 1991 sa Sealand of the Pacific sa Canada, at Alexis Martinez noong 2009 sa Loro Parque sa Tenerife, Spain. Ang kanilang mga kwento ay dokumentado, sinuri at iniulat ng malalaking news outlets sa buong mundo. Ang kaso ni Jessica Radcliffe sa kabilang banda
ay nananatiling katang-isip na nilikha upang magmukhang totoo sa mata ng publiko. Ito ay nagsisilbing paalala sa ating lahat na huwag basta-basta maniwala sa mga balitang nababasa online. Mahalaga ang pagiging mapanuri, ang palaging pagtatanong, at higit sa lahat, ang pagsasaliksik bago i-share ang anumang kwento. Sa ganitong paraan, maiiwasan nating maging kasangkapan sa pagpapalaganap ng maling impormasyon at mas mapapangalagaan natin ang katotohanan sa digital age. Bakit nga ba mabilis kumalat ang ganitong klase ng fake news? Isa sa pangunahing dahilan ay ang paggamit ng clickbait tactics. Sa panahon ng digital media, mas mahalaga para sa maraming website ang dami ng clicks at views kaysa sa katotohanan. Kapag nakakita ang mga tao ng shocking or emotional na headline tulad ng "Orca trainer dies after brutal attack", natural na naaakit silang mag-click at magbasa. Sa bawat click, kumikita ang mga site mula sa advertisements, kaya't mas nakatutok sila sa paggawa ng nakakapukaw na kwento kaysa sa pagbibigay ng tumpak na impormasyon. Ang ganitong taktika ay hindi bago. Noong 2016, nakita sa panahon ng US presidential election na laganap ang mga fake news sites na kumakalat ng kontrobersyal na headlines upang makakuha ng traffic, at marami sa mga ito ay kalaunan na trace sa mga content farms sa Macedonia na kumikita mula sa ads. Bukod sa clickbait, nagiging mas laganap ang paggamit ng AI-generated names at stories upang magmukhang lehitimo ang isang kwento. Sa panahon ng generative AI, mas madali nang gumawa ng peking mga larawan, videos at articles na kayang magpanggap na galing sa tunay na tao. Noong 2023, inihayag ng ilang fact-checking groups gaya ng Snopes at Reuters Fact Check na may mga kumakalat na peking artikulo na gumagamit ng mga AI-generated identities upang mag-imbento ng mga trahedya o scandal. Ang mga peking pangalan tulad ni Jessica Radcliffe ay maaring produkto lamang ng ganitong sistema. Sa unang tingin, mukhang totoo ang detalye, ngunit kapag masusing sinuri, wala talagang record o ebidensya na magpapatunay sa pagkatao ng mga ito. Higit pa rito, nakadaragdag sa problema ang kakulangan ng fact-checking mula sa mga netizens. Sa Facebook at TikTok, madalas na nagiging viral ang mga sensational posts kahit walang source dahil maraming tao ang agad na nagbabahagi ng impormasyon nang hindi muna nagsasaliksik. Ayon sa isang pag-aaral ng MIT noong 2018, lumalabas na ang fake news ay kumakalat ng mas mabilis kaysa sa totoong balita at ang mga tao mismo ang pangunahing nagpapabilis sa pagpapalaganap nito. Isa pang halimbawa ay noong 2020 nang kumalat sa social media ang maling balitang namatay si actor Sylvester Stallone. Sa loob lamang ng ilang oras, umabot ito sa milyon-milyong shares bago tuluyang napasinungalingan. Ang parehong mekanismo ng mabilisang pag-share ng walang verification ang nagbigay daan para lumaganap ang kwento ni Jessica Radcliffe. Sa huli, malinaw na ang balita tungkol kay Jessica Radcliffe ay isang katang-isip na kwento na kumalat lamang dahil sa clickbait tactics at kawalan ng fact-checking. Wala siyang opisyal na record, walang ebidensya, at walang lehitimong media outlet na nag-ulat tungkol sa kanya. Isa lamang itong halimbawa kung paano kayang manipulahin ng digital platforms ang emosyon ng tao upang makakuha ng pansin at kita, kahit pa kapalit nito ang pagpapalaganap ng maling impormasyon. Kaya't mahalagang tandaan na sa panahon ng social media, hindi lahat ng nakikita at nababasa ay totoo. Laging magsaliksik, suriin ang sources, at huwag agad maniwala sa headlines na masyadong nakakapukaw. Ang pagiging mapanuri ay hindi lamang nakakatulong upang maprotektahan ang sarili laban sa fake news, kundi nakakatulong din upang pigilan ang pagkalat ng maling impormasyon sa iba. Kung gusto mong manatiling ligtas laban sa ganitong uri ng panlilinlang, ugaliing magtanong at maghanap ng credible sources bago mag-share. At kung gusto mo pang matutunan kung paano gumawa ng malinaw, nakakaengganyong at fact-checked na content, huwag kalimutang i-follow at i-subscribe para sa mas marami pang ganitong uri ng kwento.